Aklan News Updates. Mga balita ngayon, 19 na dating mga rebelde sa Aklan kumalas at nanumpa ng katapatan sa gobyerno. 197.2 million pesos na puslit na sigarilyo sa Mindanao nasabat sa 2 araw na Navy Ops. Chinese na may peking Pinoy identity arestado sa Batangas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 19 na dating rebelde ang formal na humalas sa mga grupong iniuugnay sa Armadong Kilusan at nanumpang makikipagtulungan sa pamahalaan sa Local Peace Engagement Initiative sa Aklan Police Provincial Office, Kalibo, Kamakailan. Pinangunahan ni Prosecutor Flosemer Chris Gonzalez ng Legal Cooperation Cluster, J-FLAT, RTFL CAC 6 ang aktibidad katuwang ang Aklan Police Provincial Office at 82nd Infantry Battalion. Lumagda ang mga kalahok sa sinumpaang salaysay bilang patunay ng kanilang pagtalikod at paninindigan para sa kapayapaan. Bilang suporta sa reintegration, nagkaloob ng 190,000 peso food assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 sa ilalim ng AICS. Nakibahagi rin ng Department of Labor and Employment o DOLE, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Department of Trade and Industry o DTI bilang bahagi ng Whole of Nation approach sa pagpapatatag ng pangmatagalang kapayapaan at kabuhayan sa Aklan. Umabot sa 197.2 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nasamsam ng Western Mindanao Naval Command o WMNC sa magkahiwalay na operasyon noong February 24 at 25. Ayon kay Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., naharang ng Naval Task Force 61 ang MV Sun Voyage sa karagatan ng Kalamansig, Sultan Kudarat na may kargang 3,000 master cases na tinatayang 171 million pesos. Kinabukasan, nasabat din ng MV Sky Blue malapit sa Sibago Island, Basilan na may 460 master cases na nagkakahalaga ng 26.2 million pesos. Walang maipakitang import permits at cargo clearances ang mga tripulante. Dinala ang mga barko at kontrabando sa Kalarian at Mahini Pier sa Zamboanga City para sa dokumentasyon at kaukulang aksyon. Arestadong 47 anyos na Chinese na si Ji Lingguan sa Batangas matapos mahuling nagpapanggap na Pilipino at gumagamit ng iligal na nakuhang government IDs at Philippine passport. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, gumagamit din siya ng mga alias na Shi Neng Yuan at Mike C upang makalusot sa mga transaksyon at biyahe sa ibang bansa. Kinumpirma sa biometric at fingerprint matching sa tulong ng Land Transportation Office o LTO at Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF na iisang tao lamang ang nasa likod ng iba't ibang identity. Mariing binatikos ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang modus, iginiit na hindi maaaring dayain ng pagiging Pilipino. Nakadetene ang suspect habang isinasa ilalim sa deportation proceedings at mas malalim na investigasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.